4 a.m. nang makarating sila sa mansyon ni Kenneth at pinagbuksan siya ng mga nagbabantay doon at pinarada niya ang sasakyan sa garahe. Napalingon siya kay Kenneth na tulog pa rin hanggang ngayon at mahigpit pa rin itong kapit ang kamay niya. Ayaw pa sana niya itong gisingin pero kailangan nilang pumasok para mas makatulog ito ng maayos. Habi, tawag niya dito at hinalikan ito sa pisngi na ikinagising ni Kenneth at napangiti. Bakit sa pisngi lang? Bilang sabi ni Kenneth na ikinailing ni Ara. Habi naman tara na, andito na tayo. Pasok na tayo sa loob para mas makatulog ka ng maayos. Sabi ni Ara at bumaba na silang dalawa. Hawak siya ni Kenneth sa bewang at nakasubsob ang mukha nito sa leg niya habang naglalakad sila papasok. Habi naman, umayos ka. Sabi ni Ara pero umiling lang si Kenneth. Kaya hinayaan na lang niya ito matapos ang ilang minuto ay nakarating din sila sa wakas sa kwarto ni Kenneth na kwarto nilang dalawa doon sa bahay. Nahiga na si Kenneth sa higaan pero napatili si Ara nang yakapin siya nito patabi sa kanya at pinaibabawan siya. Habi, ano ba, alis dyan, matulog ka na lang ulit. Sabi ni Ara habang nauutal pa dahil sa ayos nilang dalawa. You're so beautiful, wife. Sabi ni Kenneth habang titig na titig sa kanya na ikinalunok naman niya. Alam ko, Habi. Alanganin niyang sabi dito at napatingin sa labi ni Kenneth. Nakita niya rin ang tinitingnan ng binata at ang labi niya rin iyon. Dahan-dahang bumaba ang mukha ni Kenneth at naramdaman na lamang niya ang masuyong halik nito sa kanya hanggang sa pareho na silang nagsasalo sa isang maalab na halik na iyon. Lumalim na lumalim ang halik ni Kenneth sa kanya at kusa na siyang napahawak sa batok ng binata para mas lumalim pa ang halik na iyon. Makalipas pa ang ilang minuto ay bumaba na ang halik ni Kenneth sa leeg niya. Dahil na rin sa kakulangan ng hangin kaya lumipat ang halik na iyon. Si Ara naman ay unti-unti na rin nakakaramdam ng kakaibang init sa katawan hatid ang halik na pinagsasaluhan. Hinayaan na lamang niya si Kenneth na gawin ang gusto nito. Muling umakyat ang labi ni Kenneth sa labi niya at nagsalo muli sila sa isang mainit na halik. Napahawak si Kenneth sa pisngi niya at muling lumipat ang labi nito sa tenga ni Ara na ikinakagat naman ito sa ibabang labi niya dahilan sa kakaibang hatid niyon. Nagtagal ang labi ni Kenneth sa tenga niya kaya napahawak si Ara sa balikat ni Kenneth. Habi, mahinang sabi niya na ikinatigil ni Kenneth. Shit, sabi ni Kenneth at dali-dali siyang umalis sa ibabaw ni Ara at hinila din siya paupo sa higaan habang siya ay nagtatakang napatingin kay Kenneth. Wife naman, muntikan na akong mawala sa katinuan. Dapat pinigilan mo pa ako kanina pa. Sabi ni Kenneth na ikinataas ng kilay ni Ara. What? Ako pa talaga? Sino ba tong basta-basta nang hihila at nang hahalik? Pagtataray niya dito na ikinagulo naman ni Kenneth sa buhok niya. Heist, mababaliw ako nito Sabi ni Kenneth kaya hinawakan na lang ni Ara ang kamay nito. I didn't stop you because I want you to. Natigilan si Kenneth na sinabi ni Ara at napatingin sa kanya. Pareho sila ng nararamdaman na dalawa. Pareho nilang kailangan ng isa't isa pero iba ang nasa isip ni Kenneth. Wife, I want you to. But I made my promise, okay? At wala akong balak na baliin iyon. I want to make love with you. When you are officially mine, just wait, okay? Sabi ni Kenneth at hinalikan siya sandali sa labi. Na ikinangiti naman ni Ara. Nahihiya man siya dahil sa pag-amin niya dito pero napalitan iyon ng kilig dahil na rin sa sinabi ni Kenneth. Nagtaka siya nang tumayo si Kenneth bigla. Saan ka pupunta, Habi? Sabi niya dito. I need to take a cold shower, wife. Sabi ni Kenneth at tumingin pa sa bandang ibaba niya. Na ikinasunod ng tingin ni Ara at nanlaki ang mata dahil sa nakita niyang nakaumbok na iyon. Kenneth,
Sigaw ni Ara dito at babatuhin na sana ito ng unan nang tumakbo si Kenneth habang tumatawa sa banyo. Next time, wife, huwag ka nang magtanong ng kung ano-ano. Narinig pa niyang sabi ni Kenneth kaya napailing na lang siya at ibinaba na ang unan. Napatingin siya sa higaan at bumalik sa kanya sandaling muntik na rin siyang makalimot. Wala sariling napahawak siya sa labi niya nang bumalik sa alaala niya ang maalab na halik na iyon pero agad ding napailing nang nagiinit na naman siya. Ano bang iniisip mo, Ara? Pangangaral niya sa sarili at tumayo sa higaan. Habi, bababa lang ako. Magluluto na ako ng umagahan. Tutal, magpa-5 na. Sigaw na sabi ni Ara para marinig iyon ni Kenneth. Sige wife, susunod na ako sa'yo. Pabalik na sigaw ni Kenneth. No need. Matulog ka pa. Maaga pa naman eh. Huling sabi ni Ara at tuluyan ng lumabas para hindi na makapagreklamo pa si Kenneth. Napailing na lang siya dahil sa kakulitan ni Kenneth pero ayaw talaga nitong hinahayaan siyang mag-isa. Gusto nito na palagi silang magkasama. Hahakbang na sana siya pababa pero napahinto siya nang mahagip ng paningin niya ang isang pintuan na kulay tsokolate. Matagal na niya yung napapansin pero hindi siya nagbalak pang magtanong kung anong meron sa kwartong iyon. Dahil naisip niya na privacy na nila yon pero sa pagkakataong iyon ay nakaramdam siya ng malakas na curiosity kung ano nga ba ang mayroon sa loob niyon. Naglakad siya papalapit doon at nasa harapan na siya ay napatitig muna siya sandali at tiningnan ng kabuuan niyon. Mayroong mga mumunting bulaklak na nakaukit sa pintuan na hindi mo mapapansin kung titingnan mo lamang ito sa malayo kaya nang lumapit siya ay hindi niya maiwasan na mamangha dahil sa natural na ganda niyon. Nagtataka si Ara kung ano nga bang meron sa likod ng magandang pinto na iyon na para bang kilala niya ang namamalagi sa loob. Dahan-dahan niyang iniangat ang kamay niya at hinawakan ng doorknob at pinihit iyon. Bumukas ang pinto na ikinangiti niya dahil hindi ito nakalak. Sumalubong sa kanya ang madilim na kwarto. Napatingin muna siya sandali sa kwarto nila Kenneth. Alam niyang mamaya pa matatapos na si Kenneth, lalo na't alam niya ang gagawin ng binata sa banyo. Muli siyang humarap sa pinto at pumasok sa loob. Sinarado niya ang pinto at hinanap ang switch ng ilaw sa dingding. Maya-maya ay bumukas na ang ilaw at tumabad sa kanya ang isang malinis na kwarto. Mayroon doon sulok sa katamtamang laki ng higaan at sa tabi nito ay isang lampshade. Malapit sa kanya ang isang table na mayroon pang mga gamit pang eskwela at sa tapat niyon ay ang bintana. Sa tapat ng paanan ng higaan ay mayroong aparador na puno ng iba't ibang koleksyon ng bulaklak na tila parang pinalaminate iyon at pinaframe. Naglakad si Ara papunta doon sa aparador at nakita niya ng malapitan ang maraming bulaklak. Ang ganda niyang tignan na tila na-preserve ang kagandahan niyon, tamang-tama para sa isang collection. Tiningnan niya isa-isa hanggang sa dumapo ang mga mata niya sa isang larawan na nasa pinakagitnang bahagi. Natigilan siya dahil doon. Isa iyong family picture. Dalawang mag-asawang nakaupo habang isang lalaki at babae ang nasa likodan nila. Ang babae ay malaki ang ngiti sa labi habang ang lalaki ay walang mababakas ang emosyon sa mukha at ang mag-asawa ay pawang makakikitaan ng saya sa mga mata katulad ng babaeng nakatayo. Kilalang kilala niya ang mga ito. Ang DeVioux family. Nasa kwarto ako ni Kelly.